Kumpiyansa pong isang human rights lawyer na matibay ang mga ebidensya para mahatulan sa International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, naniniwala silang matibay ang mga ebidensyang hawak ng prosekusyon laban sa dating Pangulo. Sa ilalim nga po ng ICC rules, obligado ang prosekusyon na ibigay ang lahat ng hawak nilang ebidensya kay Duterte para mapaghandaan nila sa susunod na trial sa Setyembre. Pero kumpiyansa si Colmenares na hindi maaakwit ang dating Pangulo dahil sa sobrang dami daw ng namatay sa drug war. Ang giit pa ni Colmenares, malinaw ang mga ebidensya na magpapakita na systematic ang pagpatay sa mga sibilyan noong drug war. Malaking tulong din daw ang sinumpaang salaysay noon ni dating PCSO General Manager Royina Garma na unang nagsabi na pinondohan at alam ni Duterte ang malawakang patayan sa drug war. Wala. Very confident kami dyan. Kasi, klaro, lakas ng ebidensya. In fact, para sa akin, baka hindi tumagal. Well, I hope hindi tumagal. Kasi very clear ang ebidensya, no? Just short lang, Ted. Yung widespread and systematic attack, hindi na kailangan ng maraming ebidensya dyan. Klaro, aparito, hulo yun eh. At ilang taon nangyari yon. Pangalawa, civilian nga naman talaga yung napatay. Yung knowledge of the attack, medyo yun ang crucial na evidentiary point eh. Pero binigay ni President Duterte yung ebidensya sa kanya and we cited it in our complaint. Public statements niyang kill. Yung public statements niyang huwag kayong mag-alala, amnesty ko kayo, ako bahala sa inyo. Yan nga po ang tinig ni Attorney Nery Colmenares. Sa gitna naman ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa paraan ng pag-aresto at pagpapadala sa kanya sa The Hague sa the Netherlands, ipinaliwanag po ni Attorney Mel Santamaria ang kaisipan sa likod naman ng doktrinang Male Captus Benedetentus sa international law. Anyay batay sa diwa ng nasabing doktrina, kahit pa mayroong irregularidad sa pag-aresto sa isang individual, kung matindi ang kanyang ginawa ay maaaring properly detained pa rin ang magiging kahinatnan nito. Matatanda ang iginigiit ng kampo ng dating Pangulo na ilegal ang pag-aresto at pagbitbit sa kanya papuntang the Netherlands. Pero ang tingin ni Attorney Santamaria, posibleng gamiting argumento ng ICC ang doktrina ng Male Captus Benedetentus kay Duterte sakaling makwestiyon ang paraan ng pag-aresto sa kanya sa Pilipinas na hindi na miyembro ng ICC. Maaring may konting irregularidad ang paghuhuli, pero kung ang ginawa naman ay napakatindi, properly detained yan. Sapagkat ito yung tinatawag na substance over formality over form. Merong sinasabi rin dyan sa doktrinang yan, maliban na lang kung tututol ang Estado nung nadakip. Sa ating sitwasyon, ang Estado mismo ang nagpadakip. So mukhang baka umirang rin niyang, kung meron man, assuming na irregularidad, maaaring itong doktrinang ito ang sasabihin ng ICC. Mahirap talagang hulihin yan, pero may substantial grounds naman. Yan nga po ang tinig ni Attorney Mel Santamaria. Dumistansya naman po ang Office of the Solicitor General o OSG sa petisyon po para sa habeas corpus na inihain ng mga anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Layunin nga ng petisyon na questionin sa Korte ang legalidad ng pag-aresto at pag-detain sa dating Pangulo. Kabilang sa respondents ang ilang miyembro ng gabinete at mga opisyalis ng PNP. Pero tumanggi ang OSG na tumayong abogado nila. Sa manifestation and motion na isinumite sa SC, nanindigan ng OSG na walang legal na obligasyon ng Pilipinas para makipagtulungan at kilalanin ang proseso ng ICC dahil kumalas na tayo sa Rome Statute noong 2019. Wala rin daw jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, lalo't gumagana ang ating justice system. Dahil nga po dyan, hindi raw madedepensahan ng OSG ang respondents na responsable sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte.